"Nene, gusto ko ng malaking manok or malaking part." Hmm. Sumagot ako, "Ay nanay, hindi pa po kami nakakahuli ng pabo." Hindi kami magbe-break, hindi kami kakain para make sure lang na lahat na nakapila na yun kakain. Lalo na pag Pasko, lalo na pag mga holidays. Kulang kami sa station namin, mabilisan na kain. Subo lang ma'am, madalang ang OT, madalas ang charity. Ito yung lalagyan ng chicken. Inisa-isa niya, ayoko neto, ito, ayoko. Hinawakan niya. Si madam pa naman, ang yaman. Sobrang dami niyang lupain, umabot sa kuko niya, tapos humawak siya sa gano'n. Yung gravy, hindi lang siya sausaw, ginagawang sabaw. Before, yung ketchup, nasa labas din yan. May mga Pinoy kasi nagbabao ng bote. Sabi mo nagka-discrimination ka eh. Ano yun? Yung parang pinakamataas na marketing sa region na yon. Dumalaw. Sabi niya, sinong smart mo? Tinuro ako. Mama, ayoko niyan. Ayoko ng pangit sa marketing. Ayoko ng maitim sa marketing. Bawal ka mag-mascot ng walang license. No choice kami. May sakit yung talent. Pinag-mascot ako. Uso yan? Uso sa mga crew yan? Nagkakajowaan sila? At Ganun. uso ang selosan. Uso rin ang syubitan. May mga absent pag may mga broken hearted. Akala kasi nila yung mga fast food crew is binabayaran nyo na rin yung tao. Ma'am, sir, yung food lang yung binibili nyo, hindi yung pagkatao namin. Before you avail food, avail nyo po muna yung something na free, which is kindness. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I am your host, Karen Kim. And once again, pagpasensyahan nyo na po, si Madam ay may sakit pa din. Meron pa rin po tayong konting mga kaplemahan na nararamdaman. Kaya kung yung boses ko medyo parang bagong gising at parang medyo talaga namang meron tayong mga sipon, dahil po talagang meron po talaga tayong sakit. But, hindi pa rin natatapos ang trabaho natin kahit tayo ay medyo masama ang pakiramdam. Dahil today, we will be bringing to you a very, hindi ko sure kung relatable tong story na to, pero I'm sure lahat ng tao nakakain na sa fast food. Diba? Lahat ng mga Pinoy, kahit hindi Pinoy nakakain na sa fast food. So today, we are talking about all things fast food mula sa isang katsaa. Avid fan pala siya ng Think Talk Tea, na expert sa fast food industry. We are joined by Pioneer Crew and Head of Store Marketing Assistance Team. Dati rin siyang team leader and vice president of Crew Trainers Club at former knowledge advocate and trainer and party host. That's all welcome, Krista Espiritu. Hi! Hello May mga pumalapak din kayo sa katsaa! kaibigan niyo. Grabe naman kayo. Hi mga katsaa, mga katito, and mga katita! Yes, alam mong fan siya, no? Kasi alam niya yung terms. Yes! Thank you so much, Krista, for being here today and sharing your story. Ikaw talaga yung nag-reach out dahil gusto mong malaman ng mga tao ang talagang ins and outs ng fast food crew. Yes. Tama ba? Ano ba tawag? Fast food crew ba tawag? Fast food crew, yes. Fast food crew, tama. So, let us know below kung naging, na-experience nyo rin ba maging part ng isang crew, ng isang fast food. Hindi natin papangalanan. Kasi feeling ko naman yung kwento mo naman is across the board ng lahat Yes. naman siguro ng mga fast food sa Pilipinas, at least sa Pilipinas, ay mala-mala. Ganito ang conversation. Ngayon, ang unang tanong ko sa'yo, bakit mo naisipang magtrabaho dito sa fast food chain na to? Well, actually, I need to just stand firm on my side, on myself lang. Kasi during my high school life, away pati kami ng tatay ko. So, after graduation, kailangan ko ng maging independent. So, one day, I wake up and then I printed 50 copy of resume. Then,
randomly. Binigay ko lang 'yan. And fortunately, etong fast food 'tong nag-invite sa akin ng invitation. So yun, Ilan taon ka lang nito? um, 18. 18 na. Yeah, Kasi 18. minimum ba sa fast food dapat 18? Yes. So, During my time 18, parang pero before my time yata parang nag-a-accept sila ng ng mga below 18 pero with parents' consent. Okay. So for you, ano 'to, yung pagiging part mo ng fast food chain or pagiging crew mo, it was like a survival Mhm. kumbaga Mhm. parang, survival mode ka kasi nung time na yun, kailangan mong Yes. kumita. Yes. Ginamit mo rin ba 'to? Kasi alam ko a lot of people na I mean, you were here with Tony Fowler a couple of ago, and sabi niya, naging part siya nung Seeds. Yung Mhm. parang parang Yes. scholarship program nung fast food chain na 'to, and siya, parang may pa-scholarship sila. Mhm. Pero ikaw hindi gano'n? Mhm. Sa fast food kasi there are three types. Ito yung co-op, under co-op, parang Ah, agency. oh. Pero during our time, 'pag co-op ka, ikaw yung bangis. Bangis? Yeah, ikaw yung bangis, ibig sabihin ikaw yung maaasahan ng mga managers, ikaw yung magaling, ikaw yung mabilis, ikaw na yung may kabisado ng lahat ng standards, ayun yung bangis. Meron ding seeds na nabanggit ni Tony Fowler. Mhm. Yeah, ayun yung mga scholar naman ng fast food company. Mhm. So, Then wala silang sweldo? Kasi yung meron naman, ah, may part kasi na napupunta sa tuition nila, pero may part pa rin na parang allowance, okay, gano'n. okay. Then, nag-start ako as contractual. Then Contractual. eventually naging co-op. So contractual ka magsisimula lagi? Yes. Meaning 'pag nag-apply ka sa, fast food, 'di ba, alin yung contract nito? 6 months 6 max. months. Pero to sa to clear, dati yon kasi ngayon bawal ang contractual, eh. Sa fast food? Yes, bawal na. So, hindi naman talaga magiging parang, realistic yung walang contractual. So, ang naging, eksena nga is nag-co-op na lang lahat. What's co-op? Pakipaliwanag, cooperative? Cooperative siya, pero parang parang manpower agency. So, Ah, magiging deployed or employed ka ng co-op, pero nagpo-provide ka ng service dun sa fast food. oh my gosh! Pero Mhm. yung co-op na yon hindi ka pa rin regular? Hindi ka pa rin regular. Meaning hindi binabayaran yung mga benepisyo mo? Um, Hindi kahit naman contractual binabayaran naman yung mga mandatories. Okay. May mandatories kayo Mm, kahit ano. mm. Yung mga mandatories po, ito po yung SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig. Yes. Okay. So, at what, kunyari pumasok ka na, contractual ka. Mhm. At what point ka susweldo kung makakuha ng mandatories? May training period pa ba bago ka Wala, once you started, kahit contractual ka, may may mandatories na? mandatory na. Okay. Okay, let's start from the very beginning. So, natanggap ka, naka-receive ka ng call na, "Uy, parang Crystal, Yes. let's go." Papasok ka na ano tawag, training ba ang tawag do'n? Trainee? May stages ng interview, ng Oh, go. hiring, eh. Sige, ano yung mga So yon? ayun in-invite ako with, I started with exam. Ay, exam. Yeah, exam para kang talagang nag-aaral. May Oh. math, may Like English. literal, like academic exam? Oh, Yes. wow. Tapos yung sa attitude din, ganyan. Kasi sa fast food ang vina-value talaga na ini-impose sa'min 3 bagay. Hmm, KSA, yung isa dun ako naging advocate. K, knowledge, S, skills, A is attitude. hmm. So yung N kasi para maalam ka sa mga bagay-bagay dun, maging advocate ka. So yun, initial interview, then tatawagan ka kung pasa ka o hindi. Mhm. Fortunately natawagan ako for final interview, then yun pasado. Then bago ka mag-start, lahat ng requirements isa-submit mo na, including the medical, pero sagot mo yun. So, ano Mhm. yung mga requirements? Mala-mala? Yan yung mga mandatory government Mga SSS, NBI. BI, yeah. So ikaw kukuha ng sarili mong mga SSS, TIN Mhm, number, lahat mhm. ikaw kukuha nun. Yes. Dapat kung mag-a-apply kayo, meron na kayo nun. Kumbaga dapat Yes. unahin nyo na para hindi na kayo mag-a-absent bago nyo, alam mo yun, hindi nyo lalakarin kung kailan lang kayo matanggap. Yeah, even the payroll bank account, lalakarin mo rin yan. Okay. Mm. So nung nakapasok ka na din kapasa ka ng interview, ilang interviews ba? Parang 2, 3 ganyan. Okay. Nakapasa ka na. And then, pagpasok mo dun sa fast food, ano yung atake? Anong damit nyo? Anong
Di ba May syempre may uniform ka na ba agad first day pa May lang? orientation muna. Orientation, Yeah, okay. sa orientation Mm. doon na didiscuss na may mga gold standard, ganyan. May mga Gold standard. gold standard, Ayun okay. laging kailangan i-practice yung gold standard. Tapos ipapakilala yung structure ng manager, Oo. tapos yung iba't ibang team or Department. departments or station, we call it station. Mm. So yun, tapos dun mo malalaman din kung anong station ka. Ah. I remember during my interview, nakakatawa lang kasi sabi, okay, kung may chance ka mamili ng gusto mong department, dining, counter is cashier, Ah. or kitchen, saan mo gusto? Ako, gusto ko ako kasi approachable ako, friendly ako, ganyan-ganyan. Ah. So sabi ko, feeling ko magagamit ko yung skills ko yung personality ko sa pagiging friendly. So magda-dining po ako. Ah. Ayan. Tapos hindi ko alam, depende pala sa face value. So, nilagay ako sa kitchen. Ah! Actually, Ah! pinag-usapan namin yun ng mga crewmates ko na. Sabi niya, anong sinagot mo nung interview? Sabi ko, dining, kasi makuda ako eh. Sabi niya, Oo. loka, pag ganyang pes, dun lang sa likod tayo, te. Ganun. So may gano'n. Ibig sabihin, kaya pala sabi ni Tony Fowler, dahil maganda siya, cashier siya. So Mhm. ang atake, pag mga magaganda, Mhm. or mga pogi, cashier, pero may cashier ba lalaki? Meron din naman po. Meron din. Meron. Actually, since mga naging close ko rin yung mga managers, Ah. nalaman ko na parang technique or strategy ng mga hiring managers. May hiring manager kasi na ang i-employ talaga nila or a-assign nila sa service team is yung may mga face value. Kumbaga, mga visual. Kasi parang panghatak na customer. May sense, may point din naman. Kung Mm. kunyari kasi meron kang nai-hire na gwapo, syempre yung mga estudyante talagang pipila yung mga girlies dyan, Yes. mga ano dyan, di ba? Yes. Gets naman. May point din naman, Mhm. di ba? Pero ang ano nga lang doon, kapag kahit anong galing mo, pag hindi ka masyadong effect, doon ka sa kitchen, ganun ba? Mhm. May chika pa dyan. Oo. Well, mamaya siguro madadaanan natin. Nakaranas ako ng discrimination ng malala. Talaga? Yeah, pero mamaya siguro chika ko pag Pag mas malalim ang kwentuhan, Mhm, ganon. mhm. Okay. So, nung natapos ka mag-training, syempre tatapos ka na rin mag-orientation, Mhm. paano ka na nasalang? Pagsalang mo, kasi di ba minsan pag pupunta tayo sa mga fast food, may mga ate, mga kuya na parang white t-shirt lang na polo, white na polo na, parang hindi sila naka-uniform. Yun ba yung mga trainees? Buti na-mention nyo. Oh. I almost forgot. Isa pala yung sa stage ng hiring. Yung naka-white. PHA yung tawag doon. Pre-hiring assessment. Okay. So, hindi pa siya talaga employed. So, after final interview, may PHA pa. Pre-hiring assessment. So, parang for 2 days, magtatrabaho ka doon sa fast food para ma-assess mo kung kaya mo ba yung trabaho. And ma-assess ka din ng manager kung kaya mo ba yung trabaho. Okay. So, walang bayad yon. Okay. Pero may free meal. Okay. So, after that PHA stage, doon ka na magde-decide, mag-uusap na kayo ng hiring manager. Kaya mo ba? Or really interested ka ba yon? So, ako talaga, feeling ko ang hirap. Sobrang hirap naman talaga ng trabaho sa fast food. Talaga? Sobra. Kasi yung pressure and all, talagang kailangan mabilis ka, bawal ka mabagal. And sa fast food, parang ka nag-aaral at the same time. Kasi nung nag-start na ako, sabi nga nila doon sa pinakauna kong store, ako yung pinakaluga. Luga? Ano ibig sabihin ng luga? So, yung mga jargons nila. Oo. Luga, ayun yung parang lagi ka natatambakan ng pending orders, magulo na yung station mo, madumi na, hindi na organized, gulo-gulo ka na, ganon. So, ayun yung parang mabagal ka, ganyan. So, yun, ako yung pinakaluga. Umabot na nga sa point nung Christmas season. So, sobrang peak, kasi ang station ko po nun is grill. Grill. Okay. So, ako yung responsible dun sa pag-prepare ng sandwiches, burgers, breakfast meal. So, while cooking the patties, nag-assemble din ako. So, medyo mahirap. Kailangan talaga mabilis. Dapat nga doon 2 crew sa station na yun. So, dahil sa sobrang bagal ko, nilagay ako sa DJ. DJ yun yung dishwasher. Okay. Pero madali lang yung DJ Parang as in, tatanggalin mo lang yung parang matigas sa part doon sa plate or doon sa utensils. Tapos isasalang mo siya sa DJ machine namin. May dishwashing machine naman sila. Oo. Pero sa sobrang luga ko, madam,
ultimo plato saka utensils na pe-pending. As in gano'n. Tapos kinakantahan ako ng mga friend ko na 'di na natuto. Oh my God! But I took that as a challenge na hindi ako pupuwede, dapat ganito lang. Oo, dapat Mhm. makaangat-angat ka hanggang Mhm. cashier or at least man lamang dun sa dining, 'di Mhm. ba? So I talked to my manager na Hmm. sabi ko, training and scheduling siya nagkataon, "Sir, help mo naman akong mag-improve. Ano pa yung kailangan kong gawin?" Hmm. So ang ginawa niyang diskarte, pina-borrow niya ako sa mga iba't ibang branch bago ako mag-NO. What's Endo, it's endo? end of contract. End of contract. Okay, Mhm. okay. So yun, kung saan-saan ako napadpad, Tagaytay, Ah, Bacoor, umabot pa ako sa Carmona. Rizal? Carmona Cavite? Carmona, Cavite. Meron pa akong napadpadan sa Laguna, kahit Ah, taga Cavite ako. ah. Iba't ibang klase ng store, yun. Para lang mag-improve ka. Mhm. Okay. So dahil nabanggit mo na yung mga DJ, mga counter ba tawag? Ano-ano yung mga different departments Yeah, or or stations stations, we sa call it isang, stations. fast food chain? Like Mhm. siyempre hindi talaga natin 'to alam, aminin yung mga katsahan, hindi natin 'to alam, 'di ba? Basta alam Mhm. natin order lang tayo, kakain, lalafang lang tayo, Mhm. eme na. Pero marami pala sa likod na nangyayari. Ano yung mga yon? Yes. Simulan natin sa service team. Okay. Service team includes, I mean composed of, dining crew, Dining counter crew. crew, UM or utility man, Mm, tapos AC, admin crew, okay. and marketing, yung SMART, store Okay. marketing assistants. Okay. So So, yun. syempre yung dining, yung nakikita natin, yung nag-a-assist sa atin, Nagse-serve, nagse-serve. Counter is cashier, yung mga yes. nagkukuha ng order natin. Of course, yung mga maintenance, yun yung mga naglilinis, tama Mhm. ba? Marketing is ano, saan saan nakikita? Yung ano saan Ay, nakikita? kung dati kasi meron binebenta mga loyalty cards. Ah, okay, So okay. yun, yung mga nag-o-offer, magugulat ka na may lalapit sa'yo. Yes, O yes, kaya may yes. lalapit sa'yo, "Ma'am, may additional order ba kayo?" Ganyan. Ah, yung nasa pila, yun din yung Yes. nagaganon. Ano O pa kaya kung isa? nasa mall ka, makikita mo may crew sa labas, umiikot. Kasi part yun ng trabaho ng SMART. Ah, MDS Mall Delivery Service okay, sa mga okay. tenants ng mall. Ah, Mhm. nagde-deliver kayo sa loob ng mall. Mag-aalok kami. Ah. Mag-aalok kami ng baka gusto niyo magmeryenda. So may target yun. As soon Ano as pa yung smart. isa, last? AC, Ano yung admin isi crew. saan nakikita yun? Sa office lang siya. Nasa back end lang, nasa likod lang? Yes. Taga-accounting, mga ganyan-ganyan, Yes. okey. Alright, yung service crew po. Next, other The department. kitchen. Kitchen, okey. Merong PC, product controller. Product controller. Meron Nasaan natin nakikita 'tong product controller? siya yung nakikita niyo lagi sa warmer. Ano yung warmer? Yung food warmer, yung may tinatambakan ng mga foods, ng mga Saan yun? rice. Yung Nasa gitna ng nandodoon. Yung yeah. parang ano, kumbaga estante. Mhm. Okey, so yung tao sa Yung estante, makikita mo nandun lagi yung mukha na sumisilip-silip na yes, gano'n. siya yun. Kasi trabaho niya yun, sisilip siya gaano ba karaming tao. Kasi trabaho niya Ah. as PC or product controller, siya magdidikta sa production team or sa kitchen team. Kung kunyari ilang Manok. chicken pa ang Oo. piprituhin mo, ganyan. Okay, so yung mga PC silip na silip ng gano'n. Di ba Yes. yung ganun yung mga mukha niyan eh, oo. Pero minsan may tatawag silang audit check. Sumisilip lang dahil may nakikitang maganda. Puwede naman, posible naman. Posible naman talaga. May mga ganyan 'no, sa mga food industry, may mga kahit sa Starbucks may ganyan sila, yung parang 'pag may makitang maganda, may Mhm. sinasabi silang code na parang, i-check niyo Oo, yan. ta's magugulat ka na lang lahat ng mukha Although ng lalaki oo. nasa food warmer na. Ibig sabihin may tinitingnan na yung maganda, gano'n. Mhm. 'Pag gwapo? Pa kami 'pag kitchen team is mga katulad naming mga Becky. Oo. "Girl, gaganon na 'yan." So, lahat namin mga Becky ganun. Silip na. Oo. Okay, so you have the PC, the product controller, Mhm, may pantry. Yun yung pantry. nag-a-assemble ng spaghetti, noodle, Nakikita ba namin 'to? sides. Hindi, nasa Hindi likod sila, hindi okay. madalas, eh. Tapos grill ako, ayun ang mother station ko. Nasa medyo kaliwa yun eh, 'di ba? Yung Yes, parang, nagfi-flip ng na patty, patty, tsaka nag-a-assemble ng burger, yes, and okay. mga breakfast meals. French fries, saan sila? Fry. Iba pa Yeah, yun. fry. Siya si chicken and si french fries, Okay. pies, Okay, ganyan. okay. Meron pa yung DJ. DJ dishwasher. Yeah, Yung mga dessert saan? Anong station? soda. Soda pa yung Si soda. Soda, iba si Soda. Yung nandun lang din siya sa counter banda. Kasi siya Hmm. yung nagpe-prepare ng beverages, ice cream. Ah. Pero siya rin nagba-backup at the same time. Siya yung parang
Parang nagluluto kung gano'n. Yeah. So, meron ding backup na station. So, ayun yung tagaluto talaga ng rice, gravy, sauce, Right. So, yan. likod na likod ng kitchen yun. Hindi Mhm. natin makikita Yung yung pinakatagong-tago si Hmm. Stockman. Yan, nag-Stockman din ako, madam. Talaga? Oo. Ano yun, taga-ayos ng stocks, Yes, obviously. taga-arrange taga-receive, Mm. taga-inventory. Lagi siyang busy 'pag end of month. Receive from, sa mga truck. Yung mga komisari. 'Di ba, yung may mga truck dun sa Mhm. nagda-drop off sa RDU? RDU Yes. ba ang tawag din dun? Oh my God! Okay, so yun lang. Meron pa ba? Si store manager, saan yung di mo naman nabanggit. Yeah, store manager, iba-iba kasi din silang level Oh, and ano yung mga yan? assignments. Yung RM or restaurant manager, siya yung pinaka-head ng manager dun sa store na yun. Branch Sa manager. branch manager na yun. Meron ding PQM, Product Quality Manager. Mhm. Siya yung parang sumunod sa ano. And then SQM, Service Quality Manager. Mhm. MIC, Marketing in Charge. Mhm. Merong R&M, Repair and Maintenance. Hiring and Training and Scheduling. Madalas magkasama siya. Or iisa lang yun. And minsan, kasama na rin si Payroll Manager. Question, itong mga manager na to, lahat sila nasa isang branch lang? Or isang Mhm. region sila? Parang kunyari, Cavite. Pag nakasign ka sa store as manager, Mm. doon ka lang din. Pero uso sa amin ang borrow-borrow. So wait, sa isang store, lahat meron siyang store manager, meron siyang sarili niyang Mhm. ang dami naman! Pero iba-iba kasi sila ng shift. Kaya Ah. kaya pwede mong itanong, sino yung MOD? Ano yung MOD ulit? Manager on duty. Okay. So pag nagrereklamo kayo, hanapin niyo si MOD. Yes. Sino po MOD? Malata po yung rice. Ganun. Bakit sa manager magrereklamo, hindi dun sa kitchen? Well, maraming may problema talaga. I mean, maaaring problema ng crew. Pero baka naman kasi napagod si crew dahil underman, ganyan. So Actually, sa management pa rin. I ay, mean, hindi ko sinisisi. Marami akong manager na magaling. yes, yes, Pero yes. depende. Yes, yes, Saka yes. dapat naman talaga si crew, pero para mas maayos at ma-address ng agad-agad, Si best person talaga manager. si manager. Ang dami palang mga tao sa loob ng isang branch. Hindi natin alam kasi nakikita lang natin yung counter, 'di ba? Mhm. Or yung sa pag the drive-thru, 'di ba? Yes, iyon pa pala. May iba pang setup kasi ng store. So yun, may Ah. drive-thru, may delivery service. So, Yes, yes, nagte-take yes. ng call Yes, sa call yes. center. Ayan sa drive-thru. And then yung party. Party. Mhm. Lahat yun is per branch. Mhm. My God! First body pa lang tayo, guys. Ang dami na natin natututunan. Very technical to. What we learn on our first body are very technical things na feeling ko, tamang-tamang na pag-usapan natin yan. Dahil moving forward, if we are gonna talk about yung experiences na talaga ng mga tao sa loob or even yung experiences mo as with the customer, baka ma-bring up mo kasi yung mga terms, 'di ba? Mhm. So at least ngayon, alam na natin na, okay, pag sinabi na MOD, manager on duty. Pag Yes. sinabi na luga, medyo Nabago. lutang. Mhm. Oo. So, more fast food chain stories sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hello! Nandito na naman tayo sa ating alugbati portion, everyone! So, pasensyahan nyo na po. Medyo, alam nyo yon, may mga naka-blockages po talaga sa ating mga lalamunan at ilong. But nevertheless, I'm always very grateful. I was telling Jimmy nga na super happy ko kapag nagbabati ako ng mga kababayan natin. Not just from the Philippines, but from all over the world. Kasi parang, at least may konting happiness tayo na nabibigay sa kanila. So, hello po sa ating mga friends from Geneva, Switzerland. Hello to Ana Lorraine Hidalgo. Hello to Lian Antonio from Madrid, Spain. Maria Lourdes Ochoa from Russia. My gosh, wow. From all over the world talaga tayo. Joanne Guardian from Serbia. Hello, Serbia! May nanonood from Serbia. And Anthony Trambulo from Abu Dhabi, UAE. Sana po mga katsaan natin from the Middle East. Sana po okay lang po kayo dyan. Please take care po. You are all in our prayers. And sa mga Pilipino naman po na nasa Pilipinas, from Santa Cruz, Laguna, Mary Ann Cal. From Tanay Rizal, Azenith Sico. Sam Angat from Calapan City, Oriental, Mindoro. Kimberly Advincula from Project 4 Quezon City. And Lawrence Dahab mula Bohol. Kung gusto niyo rin pong mabate, please make sure na iwanan niyo po ang inyong pangalan at apelido. Hindi pwedeng mga first name lang, pangalan,
pati po yung lugar kung saan po kayo nakatira para po mabati po namin kayo. Thank you. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Sabi nila, sobrang gandang training ground daw ng fast food chain or parang pagiging fast food crew. Anong opinion mo dito? Yes, definitely. And this is the reason bakit po ako nag-reach out. Mm. Um, Hindi na kasi ako fast food former nga po. Mm-mm. Pero I just wanted to share bakit siya nakatulong as my Mm. foundation. Mm-mm. Kasi grabe yung training. Siguro yung training din ng kasama mo. Kasi ayun nga, yung sinabi ko kanina, yung KSA, kailangan talaga pinapractice siya. KSA ulit, knowledge, skills, and Attitude. attitude. Okay. Yeah. So, very important yun, very crucial yun. Kasi pwede kang magaling, pwede kang matalino, pero may attitude problem ka. Okay, tama Diba? naman. So, wala rin. Pero Mm. pwede ka naman mabait, pero kulang ka sa skills, Mhm. tapos hindi masyado yung knowledge. Mhm. So, bakit grabe rin yung stages? Kasi sabi ko kanina, para ka nag-aaral. Mm. Kasi imagine mo, yung SOP or yung gold standard, kailangan kabisado mo siya. Mm. May mga exam din kami from time to time. Mm. May recitation din kami from time to time. Magugulat ka na lalapit sa manager. Ay. Yes, lalapit sa ilang grams dapat yan. Ay, talaga? Yes, even the portion, yung dressing, alam mo dapat yung Kasi ano siya, standardized siya. So for example, yung sauce ng spaghetti, dapat alam mo. ilan? Hindi kasi ako masyado nag-pantry. Ah. Pero yung meat, dapat alam mo, parang 3 to 4 meats, parang ganyan. So pag lumampas, parang mali na yun? Yes, dapat hindi rin sosobra, hindi rin kukulang. Okay, standard lang talaga. Yes. Okay. Yung like sa burger na lang. Sige. Mm. Sa burger na lang yung burger patty. Yung dressing, alam mo yung dressing, binabaril lang naman yun. Binabaril? Yeah, may tool kasi na parang gaganon mo, lalabas na siya ng dressing. Na sakto na yung sukat. Yes, approximately 13 grams. Kabisado ko pa. Iba. Paano pag iba-iba? Siyempre, ang burger, iba-iba naman ang flavor. Ay, iba-iba ng variants. Merong yung may gulay, Oo. yung may cheese. Yan. Oo, yes. So, So, iba-iba rin yung bato ng dressing nun. even the yung toasting time ng bun, dapat alam mo rin. Hindi mo naman, alam mo yung parang bibilangin mo pa ba? Tama pa ba yung Pero Oo. approximately 20 seconds kailangan yung Yung toasting. Yes. Toasting. Sabi na- Ida-drop mo lang yun tapos lalabas na lang siyang toasted na yung loob. Kasi para siyang toaster na gumaganon. Mm. Bakit merong phone-in question tayo mula sa Korea, no? Okay. Charot. Sabi niya, sabi ni asawa ko, how come, iba-iba minsan yung lasa per brand? That's the problem din sa management and sa crew. Hindi lang crew hindi lang din manager. And ayun yung reason kung bakit may audit. Kailangan ma-sure yung consistency ng gold standard. Pero may mga times talaga na hindi na nasusunod yung gold standard. Kasi nagmamadali na, sobrang dami na ng Orders, no? And ito very important to. Mga maraming times pag pa-closing na. Pa-closing, okay. Doon na nangyayari yung mga magic. Ano yung mga magic yan sa fast food? Like for example, pa-close na, tapos umorder ka pa ng spaghetti, wala ng pasta. Tapos hindi nag-communicate si counter and si kitchen na wala palang pasta. Siyempre, na-punch na yung order, nasuklian ka na and all. Anong gagawin yan? Matagal lutuin yung pasta. Magmamagic na lang. Ito revelation to. Nagulat ako na ang pasta pala pwedeng lutuin sa microwave. From yung parang dry na pasta? Yes. Lulutuin mo siya. Ulit-ulit yan. Ilulutuin sa microwave. Tapos malalaman lang namin pagluto yung piece nung pasta. Ibabato namin sa wall. Pag dumikit siya, luto na to, okay na to. Pero hindi siya gold standard. Naluto man siya, pero hindi siya yung same Gold standard. quality. Oo. So yun, may mga nangyayaring ganon. Ano pa, mga sample nitong mga magic? Ito dito ka nakakwentuhan na ng mga revelations to eh. Labas mo na, Krista. Hindi problema to ng manager diskarte to ng crew. So disclaimer lang po. Ano pa? Tsaka when it doesn't also reflect the brand. Yes. Kasi syempre, may sarili namang standard talaga yung brand. Okay. Yun, yung standard,
standard cooking time, hindi na Mm. minsan nasusunod. Mm. Kasi nga nagmamadali yung customer. Kasi hindi na communicate. Promise time ba to or ano lang, 4 minutes lang. Kasi Ah. standard na parang serving time is 4 minutes. Pag Ah, hindi so siya, so pag okay. available na siya lahat. So you mean 'pag umorder ako, dapat in 4 minutes mabigay na sa'kin yung ano, Mhm. okay. Pero pag promise time, like lulutuin pa siya, may iba't ibang time yan. Oh, sinasabi 'pag kunyari, "Ay, yung burger po, puwede po ba in 10 minutes?" Yes, yes. Dapat gano'n. Kino-communicate siya ni Oo, counter. kasi And dapat si kitchen or si PC, PC is yung kino-communicate product controller. controller. Siya yung nagko-communicate kay counter. Or sabi niya, "Counter is not available ang chicken. Ah. Promise time po tayo diyan." Gano'n. Mhm. Ah. So, yeah, yung sa chicken kasi ang standard is dapat properly thawed. Yes, of course. Oo, kasi Delikado frozen, yan. nade-deliver siya ng frozen, eh. Oo. Properly thawed, so may times na sobrang dami na ng order, nagkamali si stockman na ilan yung inavail niya or nilagay niya sa chiller. And then on that day, nagulat kaming lahat na maraming Order. tao or order. So ang gagawin niya, iro-room temp niya lang yung chicken Ah. para mas mabilis mag-thaw. Ah. Yun. So isa Ano yun ba dapat? sa chiller pa rin siya. Ah. Although parang tayo mas Pinoy, 'di ba? Parang freezer, room temp. Oo, freezer sa Ah, tubig pa nga, eh, ilulubog mo ah. yung plastic sa tubig. Pero ang gold standard para nandun yung quality talaga sa chiller. Slowly lang siya, gano'n. Ah. So minsan o kaya frozen, dahil wala na talagang choice, frozen ida-drop. Kaya may mga bloody chicken. Yes. Yun pala yun. Pag hinati mo yung manok mo, pagbukas madugo, kasi galing frozen yun. Yes. Drinap na lang sa oil. Mhm. Mm. And ang standard kasi ng procedure from time to time, randomly, check ka dyan ng temp. Kung pasok ba siya. Oo. 170 approximately, if I'm not mistaken, kung naalala ko siya ng tama. Dapat Oo. gano'n. Pero syempre pag sunod-sunod na yung Oo order, di mo nga, na siya magagawa. actually. Ayun, tapos yung size, may standard din yun. So may mapapansin mo, di ba, na ba't may maliit? Oh, May yeah, oo. Pag maliit, hindi na dapat siya sinaserve. Kaya may times talaga ako, dahil naging crew ako nun, parang, dapat hindi doon sinaserve. Bakit Mm. sinaserve? Ba't nga sinaserve? Wala nang choice. Kasi if magluluto pa sila, promise time, another pending. Ah. So kasi sa PC, ganito yun eh. Yung Oo. counter, take siya ng order mabilis. Oo. Gagawin niya kagad pending kung wala. Oh, what do you mean pending? Yung OR, ipepending mo sa kitchen. Isa-serve, ilalabas na lang siya. Okay. Dati, iba na yung Mm. setup kasi ngayon ng mga fast food eh. Ngayon, ang pride naman ng mga kitchen, hindi kami pwede mapendingan. Wala Ah. dapat OR. Ah. Kasi parang insulto yun. Ayun, ano kami, mabagal? Ano Parang yung OR? Yun yung resibo, Okay, pending. So pag may makita ka yung may mga nakalinyang ganun. pag marami kang maraming resibo na nakapilang Nakasabit sa harapan ng banderitas PC. na, Oo. o kaya pag sumilip yung manager, ano to, fiesta? Ang daming banderitas ganon. Ibig sabihin nun, luga na yung kitchen. Kawawa naman din kasi yung kitchen. Lahat naman sa kanila. Mhm. Pero pag ganon, eto madam, Ah. pag ganon nangyayari, ang natutuwa naman marketing. Kasi? Kasi ganito yung pag naluluga rin naman yung marketing, Ah. yung smarts, yung mga store marketing assistants. Luga sila kapag walang customer. Ah. So may makapapansin ka, may mga fast food na may nagpa-flaglet na ganyan. Oo, Kasi oo, niluga oo. na yung mga marketing. Kailangan namin magkakot ng customer. Ganyan. O kaya iikot sa mall. Oo, Magbibigay ng or flyers. sa subdivision. Umikot din sa subdivision minsan Na-experience eh. ko yun. Oo. Pero pag Pag may banderitas. pag may mga banderitas na ng resibo, Oh. masaya na kami. Okay, bangis na kami, pahinga na kami. Ah. Ganun yung mga smart. Yung mga marketing. Yes. So parang may konting kitchen tsaka market. Mhm. Service tsaka Yes, kaya madalas inaaway ang smart, ang mga marketing. Kasi? Kasi akala nila petics. Ah. Petics, ibig sabihin walang ginagawa. Oo. Bayarin lang na pinapasahod hindi. lang naman ang ginagawa, ganun. Akala nila petics, pero iba yung pressure kasi ng marketing. Kumbaga, sila yung kailangan makakota ng customers di ba? May mga TC kasi, may mga transaction count. Dinidas kasi yung game plan. Na ito yung goal natin sa TC, sa AC, average cost. Ano yung TC? TC transaction count. Ano yung sabihin nun? Parang ilang transactions. Ilang transactions, okay. Ano yung AC?
Yung AC yung average cost. Okay. Parang ang average cost natin dapat for today is 2,000. Per transaction. Yes, Kumbaga pero per order, dapat 2,000 ang average cost. Pero Okay. kung hindi kunyari, syempre may mga Oo, may mga 175 lang binibili. Ganun, o ganyan. kaya minsan may masakit sa puso ng mga counter na o-order ka pumila ka pa extra rice lang. So babagsak yung AC noon. Oh my God! Okay, gravy lang. Kaya merong second TC. Wait. So, ibig sabihin, pag kuya umorder kang tingi-tingi, hindi maganda sa records yun ng counter. Kasi bumabagsak yung AC Uy niya. guys, tulungan natin yung mga counter. Huwag tayong order ng tingi-tingi. Pero madam, iba na kasi yung setup ngayon. Ay, Meron iba na na kayos. ngayon. Diba? Yes, may ganun eh. May ganyan. Wala na ring dining na nagsiserve. Oh, yes. Pinipick up na. I think sa mga eksena yan eh, kung bakit. Feeling ko may mga eksena yan. I mean, yung mga na-discover siguro ng mga passing out. Yan. Kaya may tanong ulit mula sa Korea. Mhm. Ano daw ang most requested chicken part ng mga Pinoy? Leg part. Leg. Yung Thai? Iba ba Yung drumstick. yung Leg. drumstick? Mhm. Okay, yung drumstick. Kasi sa mga bata. Ah. Pero kadalasan, Laging sold breast out yun. part. Laging sold out yun. Mhm. Yung leg. Pero ayun ang mahirap ay ang crucial, leg part. Kasi Kaya nga. yung most of the time, bloody. Talaga? So mas mahaba yung cooking time niya. ng Mhm. drumstick. Mhm. Ano yung mga ayaw ng mga Pinoy na na part? Wings. Wings. Ayaw nila, Pero ewan ko, for some reason, ngayon, uso na ang wings. Ako gusto ko wings talaga. Wings saka breast. Breast, ngayon. Mm. I remember, PC ako. Product, Naka-duty na ako PC. Kasi makuda talaga ako eh. oh. Kahit kitchen ako, parang pabida rin ako sa service eh. So, sa PC, di ba parang nako-communicate mo kasi. Oh. Eh ako may mata sa branch na malapit sa subdivision namin. Oh. Tawag dito, umu-order matanda, senior citizen. Mm. Sabi niya doon sa counter, Nene, gusto ko ng malaking manok or malaking part. Mm. Tapos, for some reason, sumagot ako, ay nanay, hindi pa po kami nakakahuli ng pabo. Nagtawanan lahat. Ewan ko, bakit ako sumagot ng gano'n? Pida-pida ka daw kasi. Yes. Oh. Ano sabi ng matanda? Tumawa siya. So, ikaw tuwang-tuwa ko sa'yo Wala bang dyan kahit hindi pabo, basta malaki. Pero ano nga yung malaking part ba? Na okay Breast orderin? part. Breast part kung gusto Pero mo malaki, diba? hindi siya masyadong mabenta kasi hindi mo mabalat. Sa mga Malaman, Pinoy. oo. Malaman kasi. Oo. Pero, lang, yung mga health conscious lang yung mahilig doon. Correct. Or kung gusto mo maraming laman. Yes. Diba? Kung gusto mo marami ka talagang makakain. Nabanggit mo na yung mga ibang mga jargon ng mga like ano ba yung luga, nabanggit mo na. Mhm. Bangis, nabanggit mo Mhm. na, 'di ba? Ano pa yung mga ibang mga fast food crew jargons na parang kayo-kayo lang yung magkakaalaman but not anymore dahil alam na namin sa TikTok Tea. Merong knowledge. Knowledge. Ano spelling? Nalej. Ay, hindi knowledge. Well, ang parang pinaka-original word talaga niya is acknowledged. Dahil mamadali lang. Knowledge, gano'n na lang. Parang copy, noted, parang gano'n. Knowledge. Pag kunyari sinabi parang, one type part, knowledge, ganyan. Yes. Ay. Ganon. Okay. Dining, pabuzz naman ng table. Paano? Ganon. Pabuzz. Papalinis. Pabuzz. Okay, knowledge is acknowledge, pabuzz is palinis. Ano pa? Meron pang passing. Ano yung passing? Passing through. Parang, excuse me po, ganon. Ah. Kailangan, importante yun, very crucial yun. Pag hindi ka nag-passing, parang ang rude mo. Hindi, tsaka delikado kasi may mga mantika, Yes. ganun. I mean, So, talagang napapractice namin siya. passing. Alam mo, madam, may times pa nga, or madalas, napagkwentuhan namin, halos lahat kami, na sa sobrang pagod namin at sa sobrang nakasanayan na namin saltang passing, bababa lang kami ng jeep, passing po. Nagulto yung mga pasahero, ano passing? Oo, yung sabi pa ganun. dadaan, makikiraan po, ibig Makikiraan po. sabihin. Ano pa? Ayan yung luga na mention ko Oo. na. Meron kayong mga code word. Yung nga, gaya ng sabi ko, pag kunyari may nakikipag-away na customer. Meron ba kasi sinasabi na parang, parang bitch to, parang ganun. Iba-iba eh. May red flag, Ah. may monster, may ganyan. Iba-iba eh. Pero hindi naman sinasabi sa crew yun. Siyempre hindi. Okay. May burn na, ganyan. Mga normal.
Yun, may mga ano, may mga code Mm, kami. Pero iba-iba siya per store. per store. Mm. Ano yung Mampa Void? Mampa Void, actually, ano yun eh, ngayon pabayo na siya. Pabayo? Oo. Okay. Parang ano, yung fingerprint. Okay. Hindi siya actually dapat pa-void, Ano? pa-swipe. Kasi kailangan ng access ng manager, swipe ng card. Ah, Madalas na lang siguro pa-void 'pag kunyari, ikaw na customer 'di ba madalas kasi sa'tin, namimili lang ng order nakatingin sa menu board. Tapos magsasabi ka ng order, "Ay wait lang, palitan na lang natin, wag na lang pala 'yan." oo, So yeah, yeah. kailangan i-void kasi 'yun. Right, right, And right. hindi mo siya mavo-void without manager's access. Basically ibig sabihin ng Mampa Void, pa-access nung ano ko, Pa-password nung parang POS gano'n. ko, oo. Mm. Hmm. Pero hindi anong ano yun, anytime na kailangan mong may baguhin sa Mhm. order, kailangan mong sabihin ng Mampa Bayo, Mampa Mhm. Void. Ngayon pabayo na kasi fingerprint na, eh. Okey, okey. Meron nga akong manager na makulit, eh. Hmm, Dapat hindi pabayo. anong sabi? Ano bang ginagamit? Pa-finger? Pero 'di ba bakit? So pabayo na lang siya. Oo, Mampa Finger. O kaya, Oo nga. "Sir, pa-finger naman 'no." Oo nga pala may mga manager kasi lalaki, 'di ba? Oh my God! So hindi siya puwede. Okay, okay, okay. Ano yung masasabi mong ano, expectations versus reality? Kunyari may mga ka-chat tayo na parang, "Uy, parang ang saya ng kwento ni Krista, gusto ko rin ma-try." Or, "Wala akong trabaho, bata ako, gusto kong magkaroon ng source of" ano yung parang expectations versus reality mo? Well, expectation talaga sobrang saya magtrabaho sa fast food. Hmm. Ako naman sobrang saya ko, sobrang saya ng kasama ko, Hmm. mga managers ko. Pero the reality na hindi natin puwedeng tanggihan, may mga ano, working students Hmm. na puwedeng nagtatrabaho siya ng walang tulog. Hmm. Meron eto madalas kong naranasan 'to na Mhm. hindi kami magbe-break, hindi kami kakain para make sure lang na lahat ng nakapila na yun kakain. Oh, wow! To make sure lalo 'pag lunchtime 'no? 'Pag queuing na, 'pag mahaba na yung pila, lahat Hmm. kami diyan taranta. Hmm. Parang sa bawat store, ang pride namin dapat walang pila lagi. 'Di ba pila parang maganda siya tignan na, ay mapatok siya, eh. Oh. Pero kasi 'pag laging mahaba ang pila mo, ibig sabihin mabagal ang mga crew, Hmm. gano'n. Okey, okey. Okey sana kung mahaba yung pila pero biglang nagbabago-bago yung mga mukha ng nakapila. Pero Hmm. kung ang bagal, yun parang hindi, may times na lalo na 'pag Pasko, lalo na 'pag mga holidays, may Hmm. times na hindi talaga kami nagbe-break. Puwede ba yun? Kakain na lang kami ng mabilisan, as in upo lang kami sa station namin, mabilisan na kain, tapos Kumbaga walang 1 hour break na wala. 1 hour One break hou ba kayo? 1 hour break, 30 minutes. So Pero may times talaga na wala, as in. hmm. "Subo lang ma'am." Ano yun, OT yun? May OT pay? Unfortunately, madalang ang OT, Ah, madalas ang charity. Mhm. Kaya okey. crucial yung closing. Oo. Kasi 'pag closing or may pre-closing na tinatawag, dun may diskarte na yung mga crew na binababa na or nililinisan na yung ibang mga gamit. Oo. So ayun yun. 'Pag nag-closing kasi lilinisan mo lahat 'yan, tapos Yeah. iche-check ng manager 'yan kung malinis, 'pag hindi uulitin mo. So kunyari, ang shift mo lang is until 10 PM, let's say 10 PM, Hmm. pero umuwi ka or natapos ka ng 12 AM, Hmm. yung 2 hours mo hindi naman bayad yun. Kaya yung ano, yung mga usong meme ngayon na may umo-order, closing time Oo, na, oo. totoo yun, nangyayari sa'min yun, burn na talaga kaming malala. Anong naisip niyo 'pag kunyari ano bang closing usually oras? Mga 10 ganyan. 10, ta's may pumasok ng 9:47. Ang standard sasabihin na namin sa counter, Ah, sa kitchen, sasabihin na ng kitchen sa counter ano yung mga hindi available. okey. Pero actually standard bawal mag-sold out. Unless wala na Ah, talagang available na na materials. oo, oo. Pero ang diskarte, "Ay ma'am, not available na po." Pero bawal yun, Oo, oo, oo. bawal yun. "Ma'am, may to order na Naku! napuna." 'Pag napanood ng mga tao 'to parang, bawal palang ano, Pero grabe, puwede niyo naman pong gawin yun. Pero imagine niyo na lang yung nagcha-charity 'no, imbes na tapos imbes na na. makauwi na mm, 'no? So, anong nararamdaman niyo 'pag kunyari biglang may bumukas ng pinto ng 9:40? Nakakatakot. Ah, Nakakatakot na parang, "Ha?
Naglilinis na ako. Minsan, nalinis ko na yung pang-turn ko ng patty. Tapos may order na naman ng... Kanya may naka-avail na ako. Magre-ready na ako dyan. Let's say, 10 na patty. Oh. Pangbala ko na to na baka hanggang matapos yung shift. Oh. May available ako. Tapos may order 15. So may luluto ka pa ng 5. Nahugasan ko na yung pang ng patty. Or yung griller itself, nalinis ko na. So uulitin mo siya. So ayun yung mga nakakapagod. Kung may question ako anong nangyayari dun sa mga pati, hindi mo na ubos ngayong gabi, ngayong araw? Ayun Mga nga. manok, mga pagkain hindi na uubos or paano pag kunyari parang madumi. May dumating na parang, may buhok dun sa spaghetti. Reklamo si ano. Anong atake dyan ng mga crew? Sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Isa na naman pong segment ng batian portion dito sa Think Talk Tea. Alugbati sa ating mga katsaa and titas from all over the world and all around the Philippines. Hello to Yong Anselmo mula sa Doha, Qatar. Once again, sa mga kababayan po natin sa Middle East, please mag-ingat po tayong lahat. Please make sure na alam niyo po yung mga numero ng inyong mga embahada and please keep in constant contact, communication with your families. Hello din po to Edeline Ganza from Jordan. Hello. Juliet Almanzor mula sa Anaheim, California. Naval Ramirez family mula sa Bologna, Italy. Grabe talaga. Oh, talaga ng mga worldwide ang Think Talk Tea. And Klein Pineda from Laos. Hello din to Benny Borga mula sa Cebu City, Smith Brothers Corporation Finance Department from Cubao, Quezon City. Ayan, kung yung mga department nyo po, like kahit sa mga fast food department, gusto nyo rin po magpabate, leave nyo lang sa comments kung ano po yung company nyo, anong branch nyo, babatiin din po namin kayo. Heraldina Ledesma from Davao City, Melody Magdaluyo from Wow, Lanao del Sur, and Panganiban family mula sa Ilihan, Batangas City. Kung hindi po namin kayo nabati ngayon, check niyo po later, may mga bati pa rin po tayo. And sa mga previous episodes and mga future episodes, pwede rin namin po kayong mabate. So, tutok lang lagi sa Think Talk Tea. Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. I suppose, Krista, libre yung pagkain nyo. Sana naman, my God, no? Yes, Oo, libre naman. Kahit kung mag-lunch or dinner, libre. Pero pag kunyari nga, ang dami pang nakalagay dun sa ni PC, dun sa estante ni PC. PC po product controller. Na closing na, walang bumili. Anong mangyayari dun sa mga manok na yon, dun sa mga burger na yon? So actually, ayun yung trabaho, standard na trabaho ni PC. Siya yung siya yung taga-control ng ilan yung magiging available. And may guides naman yun bawat station. Okay. Na this time and dapat ito yung available mo. Okay. Pero pag hindi mo yung sinunod, dumiskarte ka, kasi may mga diskarte or magic ka, and then hindi nga naubos yun, charge sa'yo. Pero standard muna. Let's talk about the standard standard. muna. Standard, waste siya. Waste. Tatapon siya. Hindi siya pwedeng iuwi nyo? Hindi nyo pwede iuwi? Hindi. Bakit? May mga managers na pumapayag, pero hindi talaga pwede. Kasi ang mangyayari nun, makakasanayan na. May point. Na, magluto ko nga ako mamaya ng ganito Para mauwi ko. actually, yun yung narinig ko sa mga food industry na Mhm. kaya nila tinatapon para hindi susobrahan. Mhm. So wait, pag tinapon mo, like literally mapupunta lang sa basurahan? Yes. Pero meron akong na-experience. Over-order kasi yung buns ng hotdog. Over-order, meaning, nagkamali yung branch. Yung O yung customer. PQM, yung manager. Kasi Yung manager. PQM yung nag-order ng mga Okay. stocks Tapos, dahil siya, nag-expired na lang siya. Okay. So, dahil expired na yun, tapon na siya. Mm. So, tinapon namin yung buns. For some reason, yung guard ng mall, Mm. kinain nila. Paano namin nalaman kinain? Mm. Kinabukasan, nagreklamo sila sa admin na sumakit yung tiyan nila. Wala na kayo, hindi nyo nasagot yun. Hindi namin sagot. Bahala kayo dyan. Kaya nga nasa basurahan. Ba't kasi kinuha nyo? Nasa basurahan na nga. Oo nga. So, moving forward, ang style na lang namin, pag mga ganon, talagang sinisira muna namin.
Actually problema din sa States yan, eh, yung parang kaya nila kunyari 'pag nagtapon lalagyan pa ng mga tubig, yung ganyan Yes. para walang magrereklamo kung masira yung tiyan nila. Pero hindi niyo na dapat kasalanan yun kasi siyempre tinapon niyo na, eh, tapos Mhm. na kayo dun sa ginawa niyo, eh. Nag-submit na kami ng ano namin, parang incident report Okey, okey, na okey. kasi kung hindi ka crew, hindi mo alam kung saan makikita yung expiration date. Ah! Parang maliit kasi na printed Hmm. lang yun, eh. So Akala siguro nila okey akala pa. siguro naiwanan lang. Sa basurahan? Paano kung makakaiwan ng pagkain sa basurahan, 'di Ewan ko ba? Buti lang. sana kung nasa tabi lang yun ng pintuan, gets mo? O baka Actually, na iyon ang sa mall kasi parang lahat ng basura nilalabas dun sa tabi ng back door ng bawat oo, branch. oo, 'Pag oo. mall yung ano, Oo. so nandoon. So Ah, akakala na napagkamalan siya naiwanan kasi nasa bandang pintuan. right. Okey. Eh, ngayon naman, paano naman kunyari nagreklamo ang customer, "Ay, yung ano niyo, manok niyo may ano 'to, may dugo pa or yung spaghetti niyo may buhok." How do you address that? How do you deal with that? Iwe-waste yung food pero Mhm. ano, standard sa'min talaga ano, standard palitan kaagad siya. Papalitan kaagad? Papalitan siya, Okey. pero hindi ka dapat makipagsabayan. Ah, I mean, kailangan polite ka pa rin, professional ka pa rin, naka-smile ka. oo. Kasi yun yung branding, naka-smile ka lang talaga. Sorry ka din na Sorry parang ka. oo, oo. Pero kahit alam mo parang, malinis naman 'to, ano. Oo, oo. Naka-experience ka na ba nun na nagreklamo sa'yo sa sinerve mong pagkain? Sa Sinerve, yes, pero hindi naman yung parang about sa food ano, food safety. Ano? Parang hindi niya lang gusto yung yung lumabas sa parts. Hindi yun yung preferred niya. Yes, oo, Pero ito usually. very very ano 'to, memorable sa'kin kasi ang haba ng pila, Hmm. ginawa niya, ito yung lalagyan ng chicken, inisa-isa niya, ayoko nito, eto ayoko. What do you mean? Hinawakan niya, Paano niya hinawakan? as in kamay niya, Saan? yung chicken mismo hinawakan, ayoko nito, tinuro Hindi, ko. pero sa na ba Nasa counter na siya, nasa counter kina na siya. tawag pa niya, siyempre hindi pa ako ganito, Oh, tawag niya sa'kin, "Toto, dito ka." oh. Sabi sabi ko, "Yes ma'am, ano po yun?" Ta's, "Ay ayoko nito, eto ayoko." Ganyan. Pero ise-serve na sa kanya yun? Na-serve na sa kanya, pero ang ginawa ko, "Ma'am, so sorry talaga. Gusto ko man palitan and puwede ko naman pong palitan pero since nahawakan mo na, hindi na po puwede." Anong sabi niya? Oo nga "Ha? naman. Ba't niya kasi Eh, hinawakan ayoko kung nito, eh." Gumagano siya. Siyempre at first ini-insist niya, "Ma'am, pasensya na po." Eh, si madam pa naman, ang yaman. oh, Sobrang dami niyang lupain, umabot sa kuko niya ta's humawak siya sa gano'n. Eh, siyempre nakikita ng ibang customer 'pag pinagbigyan ko siya, sira kaming lahat, oo 'di nga. ba? Ma'am, na-address ko naman siya, "Ma'am, pasensya na hindi po talaga puwede." Paano Pero kung hindi niya hinawakan, puwedeng puwede naman palitan? po. Pero kitang-kita mo kasing hinawakan niya? Sa'kin lang ako, ibang customer din. Nakakahiya naman. Oo, oo. Pero sabi ko, "Ma'am, moving forward puwede niyo naman po sabihin agad kung ano yung preferred niyong ano, Oo, oo. part. 'Pag Yes, hindi yes. available, puwede naman i-request kung available yung sa stocks namin, pero baka promise time." Oo. Question, siyempre hindi natin pinangalanan kung ano yung ano mo, Mhm. 'di ba, saan ka nagtrabaho. Pero para sa'yo, ano ang pinakamasarap na mga chicken sa buong like Philippines na mga brand? Na fast food, fast food. Ako dati ano, fan ako nung chicken ng Chowking. Yung regular lang or yung Ah, may yung parang parang Chinese ano, Chinese style? oo, pero ngayon parang iba na. Hmm, Pero ngayon bet ko na yung McDo. McDo, bakit? Malaki and mas malasa siya. Oo, okey, Mm. okey. How about burger? Burger King. Talaga? Mhm, May sense kasi siyempre yun yung specialty nila, 'di ba? mhm. Ay, bakit parang may Hindi sinasabi yung pagngiti mo, hindi kasi parang ang dami kong favorite na burgers, eh. Okey, Pero okey. Burger King. Istapegi. Naglalaban yung dalawa, Ano? Jollibee and McDo. Wow, parang nangunguna si McDo sa list mo, Mm. Rice. Rice? Iba-iba kasi yung rice, eh, 'di Iba-iba. ba, ng mga Parang fast food 'no? oo, Oo. pero parang depende rin sa store kasi. Parang Gano'n ba yun? Depende sa minsan store? malata yung luto nila. Minsan may tutong pa. Pero bawal yun, bawal Bawal yun. yun? May Oo, totoo, grabe bawal naman yun. yung may totong. Minsan Jollibee. Kasi Jollibee for parang the most of the time rice. buwagag yung rice. Fries. Jollibee ako. Talaga? Kasi kahit malamig na siya, may lasa pa rin. Unlike do'n sa ano sorry, KFC.
Yung may yung may Mhm. parang lasa, yung parang spiced na Pero feeling fries. ko kasi mas real siya. Yeah, Yung yeah, ano, yeah, yeah. Ice cream. ice cream sa McDo ako kasi yung caramel fudge. Ay, caramel yung bet ko. Gravy. Gravy. KFC na lang siguro kasi unlimited. Hindi ba unlimited sa Jollibee McDo? Unlimited pero parang mapapagod ka na kasi pa-refill naman po, pa-refill. Unlike sa KFC kasi nandun lang. Oo, ginagawang sabaw. Yung mga, Yes. yung grabe no. Alam mo, yung husband ko, di ba? Wala naman kasing gravy sa Korea. Mhm. Lukang-luka siya nung pumunta sa siya ng parang, hala, una-una, they eat chicken differently, di ba? Iba yung Korean chicken yung barbie. Iba yung Korean fried chicken, di ba? Okay, fine. Pagkatapos niya dito, yung chicken may rice. Bakit may rice yung manok? Pangatlo, kasi may sa ibang bansa, walang rice yung manok na yung fried chicken nila Pangatlo, yung gravy, hindi lang siya sausaw, ginagawang sabaw. Madam, before, yung ketchup, nasa labas din yan. Pero sa history daw, may mga Pinoy kasi nagbabao ng bote. Parang Gaganon. Kasi gago. uuwi. As in? Kaya tinanggal na yun. Mm. Ah. Okay, okay. How about naman, may mga um, nagnanakaw ka din? May mga nagnanakaw din ba? Ako ba? Hindi, ikaw, hindi. May mga nagnanakaw din ba na parang, like, anong pwedeng nakawin doon? Pagkain? Pera? Pwedeng pera, pwedeng product. Hindi, Mm. most of the time, ang may mga chances talaga na passing out yung tawag doon. Passing out? Oo. Okay. That means may kinuha ka. Yung crew. Yung crew, yes. Pero hindi lang crew may mga manager daw nakita nagpa-passing out. Ano pina-passing out nila? Nagnanakaw, gano'n. Anong pera? Yeah. So, pag pera, ibig sabihin, pera, at the same time, product na rin eh. So, si cashier or si dining, or si counter or si dining, pwede nilang gawin yon. Dati, nung wala pa yung nagagawa nila yon. Kasi may second TC. Like, for example, si dining. Ma'am, okay, tatawagin mo si dining. Pa-order nga ako ng extra rice. Kaya ng extra gravy. Si dining, di ba dati, usual na talaga nagsaserve. Yeah. So, lalo na pag mga rice. Mm. Ang gagawin ng dining dati, kukuha lang siya, hindi niya ipapapunch. Sa kanya na ibayad, bubulsin niya na yun. May mga buzzing belt pa. Yung mga yes. doon nalalagay yung mga pera. True? Yung mga tropa kong ganyan. Mga magkano nakukuha nila? Hindi naman sila garapalan. Parang pang-yosi lang nila, okay na sila. Ganyan. Hindi nila pinapunch. Mm-mm. Pero hindi na account? Hindi na audit? Hindi kasi parang everyday, laging may shortage. Laging meron naman. Lalo na yung rice kasi hindi naman siya countable. Hindi siya Sabagay, naka-count. oo. So yun, parang, ay rice naman to, baka mamaya Pag hindi mo extra. mapapansin. Yes. Okay. Okay, sa counter naman, lalo na pag tropa mo yung customer. Kaya yung mga hiring, most of the time, iniiwasan na nila mag-hire ng malapit ka lang sa area. Yeah, kasi nangyayari, eto, sa mga friends namin, na pinasok ko sa industry. Pag tropa niya, kahit regular drink lang, regular fries, paglabas ng product, large na. Makes sense. Siyempre, pabida ka sa tropa mo. Oo. Di ba? Pabida ka bita ko dito, kaya kong order ka dito. Or kaya yung ice cream, dapat 3 ganun lang. Naging parang 5 na. Yung fudge, choco fudge, dalawang fudge, punch lang yun, press. Minsan ginagawin mong 4. Alam mo, may mga nagnanakaw din ba ng spoon and fork? May mga alam mo kung ganyan nagnanakaw ng, yung yung metal Pati yung tumbler. Meron nga ako Nagnakaw ng tumbler? What do you mean? yung baso. Oh my Pati God. yung malware, yung plate. Ano yan? Nagulat nga ako may time na nag-inuha kami magtatropa or magkakatrabaho. Itagayin namin yung baso na. Pero sino nagkuha nung crew? Or ibang okay. Pero yung mga customers din nagnanakaw, diba? I mean, nag-uwi din. May customers, may crew. Ganon. Nagkakakami na po. Oh my God, guys. Yun. Pero ini-inventory yung lahat. In-inventory ngayon dapat Ini-inventory. Meron nga parang nag-viral nung nakaraan na
sobrang malupit daw yung manager kasi isang crew daw pinag-inventory ng tiles. I'm not sure kung aware kayo dun, pero may nag-viral na gano'n. Technically, in-inventory siya. Tiles? Yes, pero hindi mo naman kailangan bilangin isa-isa. Okay. Kaya nga, yun, knowledge, skills, and attitude. Mm. Kung madiskarte ka, bilangin mo na lang ilan yung damage, ilan yung missing, ay ilan i-report mo. Okay. Hindi ko alam bakit nag-viral yun. Okay. Gets. May mga times na syempre sobrang pagod na pagod kayo, 'di ba? Meron di ba mga nakakatulog sa station nila or parang Aminin ko po one time. Oh. Hindi naman sa station. Oh. Sobrang pagod ka na kasi may mga times na from closing ka kahapon, opening ka ngayon. Right, yes. So may times na ma'am CR lang ako. Oh. Number 2 ganyan. Pero matutulog lang talaga. Idlip lang ako ng very light. Ganun. Pati yung mga ibang mga ano din, mga other crew, posible din for them Mhm. gano'n. Yes. Mm. O kaya pag break time mo, doon ka matulog. Anong break? 1 hour yung break time nyo di ba? Yes. Tama, 1 hour. Saan kayo natutulog dun? Sa crew room. May crew room naman. Mhm. Okay. Malaki ba yung crew room? Medyo maliit. Maliit. Kaya pag nagsabay-sabay, hindi na masaya. Oo, sabay-sabay ng orlocks kayo dun, Oo. sabay-sabay, di ba? May locker naman. So safe na Okay. may mga gamit. Mm. Kasi dati uso nakawan ng pabango, uso yung nakawan ng ano. Talaga? And bago ka pumasok ng store, yung mga pera mo, i-declare mo yan kay guard with serial number. What? Yes. Kaya minsan, cheap, ilang minsan, na late na ako. Ay, hindi. Kailangan standard yun. Kasi pag may nawalan, Oh. tapos hindi mo na-declare yung pera mo, possible maging suspect ka. Oh, that makes sense though. At least kahit na paano protektado ka din. Mhm. And pag may na-short, Oo. pag may na-short, tapos nagkakapkapan, may pera ka, tapos hindi mo declared, baka ikaw yung kumuha. Meron din bang may mga, ka ba? May mga, ilan taon ka nagtrabaho sa fast food? More than 3. More than 3 years, na dire-diretso. Dire-diretso siya, ibang Kinarir store. mo talaga siya, kumbaga. Yes. Oo, hindi siya yung tipong pinart-time mo lang. Meron bang mga notable, parang mga, hindi mo makalimutan na mga customer or experiences, mga ganun? Yes, Mm. meron. Eto sa isang branch na to, yung mall na yun kasi, meron silang bazaar mag-asawa. So, pwede bang banggitin kung sino siya? It's up to you, yes. Yeah, celebrity to siya at sikat siya ngayon. Okay. Si Alvin Aragon. Shout out. Yeah, shout out po sa iyo. So, Baka maalala niyo ako. ganyan yung itsura mo nun or hindi pa nun? Hindi pa ako long hair. Bawal kasi dati long hair. Sa fast food. Fast food. Bawal pa ang long hair. Pero syempre, Becky na ako. Oo. Becky na ako. And close ako sa kanya. Kay Alvin Aragon. Yes. Kasi si Sax Bang IZ po ay may bazaar dun sa area. Or sa mall. Okay. So, actually, naging close ko siya kasi bago kami mag-open ng branch na yon, dinadalo-dalo na namin yung bazaar niya. Kasi nagbebenta kami ng grand opening tickets. Promo. Okay. So, minsan tambay ako sa ganyan. Then, nung So, kilala ka nila? Hindi ko sure kung kilalang kilala. Basta alam lang nila na si ano pangalan mo si doon? Crew. Oh, si Crew. Pero pangalan ko pa si Thops. Stops, okay. So, ang hindi ko makakalimutan, in fairness naman po kay Mr. Alvin Aragon, mahilig talaga siya sa Bible. Okay. So, every morning, nandun siya sa table, nagbabasa ng Bible. Pero syempre, hindi naman lahat napiplease na may nagbabasa ng Bible. Tapos, may mga na-awkward sa kanyang customers. Pero ako in-approach ko siya. Hindi ko siya yung parang ginudge. Kasi Christian din naman ako eh. Sir, gusto nyo para peaceful and doon po kayo sa party area namin sa taas. Okay, masaya siya. Then, dahil Christian ako and parang I feel blessed na may someone na proud na nagbabasa ng Bible. Nagre-request ako, sir, pwede ba natin bigyan ng meal? Binibigyan mo siya ng mga food. Mm. And tinatanggap niya? Tinatanggap niya. Saka yung grand opening namin noon. Hindi ko makakalimutan yung 2 kids niya. Kasi syempre, nandun yung mga, mascot, may program. Nakikisali. Tapos, ina-assess namin, nilalaro namin yung mga kids niya. Becky ka na nun? Yes, Becky ako nun. Saka ako yung team leader sa store na yun. So, feeling ko naman alam niya na mayroong Becky na Becky na
malapit sa kanya, naging mabuti naman sa kanya. So, anong feeling mo na may mga ganun pang statements siya ngayon? Puwede ba? Pero parang, tulad ng ibang reaction is amats niya yun, eh. Kasi kilala mo siya even before. Kumbaga Yes, na amats niya parang yun. Hmm. Pero same actually same kami ng church. Ah! Hindi place, same lang Oo. na na church. Pero yun, parang sa'min ngayon, yung pastor ko nga umalis ako sa yung church ko na yun sa Novaliches. Hmm. Tapos nung kinamusta niya ako, "Kamusta?" Sabi ko pa nga kay pastor, "Pastor, I'm very sorry. I'm still gay. Hmm. Homosexual." Ay bumalik yung pagiging gay ko. Kasi parang Hmm. pinag-pray over muna ako bago bumalik ng Cavite. Sabi, "Hindi bumalik yan. Nandiyan talaga yan." Hmm. Parang wala namang Ano problema. sila, accepting? Oo. Tapos, bakit ikaw parang masyado mong kino-condemn? Oo. Well, bukod sa kanya, I'm sure at least yung memory mo sa kanya maayos. Meron ka bang mga na-experience na parang sabi mo nagka-discrimination ka, eh. 'Di ba, may Hmm. kwento kang ano yun? Ano nangyari doon? So kasi Sa fast food 'to? So nag-start kasi ako sa kitchen kasi Okay. yun nga yung, akala ko pang labas ako, face value pala 'to. So yun naging kitchen ako. Pero dahil nga makuda ako, nakwento ko nga kanina na makuda ako, Oo. minsan nakikipagsabayan ako sa customer, nakikipag-joke time ako. Etong isang MIC namin What is MIC? Marketing in Charge Marketing in Manager. charge. Sabi, "Uy, makuda ka, baka puwede ka sa marketing." Hmm. So challenge niya ako na ma magbenta ng loyalty card. Natitira na lang nun 3 hours ng shift ko, eh. Hmm. Challenge niya sa'kin parang 5 lang, at least 5. Hmm. Pero mahirap yun, parang habang nagwo-work ako sa PC, inaaral ko anong promo 'to, anong Ah. benefits ng customer. Paglabas ko, naka-8 kaagad ako. Naka-8? Yes. Wow! Tapos kung kailan naman na-discover yung skills ko dun, pa-endo na ako. Oh. So nag-endo ako dun sa store na yun, ni-refer ako dun sa another store. Mhm. Franchise din 'to. Ngayon, in-interview ako ng marketing, ng MIC nila doon, ganyan. Nagkataon yung MIC doon sa store na yun, sa bagong lilipatan ko, may mga seminar. Hmm. So nag-start ako doon sa store na yun. Ang nakaharap ko, iba manager. Hmm. Bago ka? Yes po. Anong station mo? Smart daw po. Ha? Smart? Smart meaning marketing? Yes. Hindi ka pwede dyan. Doon, magsoda ka. Tago ka doon. Ginanon ako. Hmm. Tapos, bumalik si MIC after how many days Hmm. from seminar. Nagulat siya, "Ba't nandiyan ka? Hmm. Kailangan ko ng marketing. Kailangan ko kasi yung store na yun, slack store siya. Sobrang baba ng benta. Okay, okay. Pero, nilabas ako. Hmm. O, pakitang gilas ka, prove them wrong. Hmm. Nagpabenta ulit na naman ng loyalty card na yan. Hmm. Target ko 10 Hmm. every day. Hmm. Pero laging exceeded. Minsan Hmm. 15, sa 20. So ako, ang goal ko doon, kailangan may mauwi akong food. May mga incentives kasi pag na-reach mo Oh. yung quota. Hmm. Tapos, meron pang ito talagang I'm very proud of. Kasi every summer merong workshop, kiddie workshop. Hmm. Then, doon sa store na yon, ang usual talaga target is 30 kids. Na mag-workshop? Oo, 30 participants. Kaya nagagano kasi panghatak lang din ng sales yun, eh. Kasi Okay, may okay. million, eh. Okay, okay. Tapos, bakit slack na nga tayo, parang nagse-settle lang tayo sa less. Hmm. Sabi ko dun sa MIC, "Ma'am, bakit di natin may event center naman. Hmm. Pwede ko send sa'yo yung Ng mall, ng Oo, mall. may event center naman, ba't natin hindi i-maximize?" Hmm. Sabi niya, "Paano? I-reach natin 150." Ng mga bata? Mm. Hmm. Nagawa namin. Ayun yung naglalako kami sa ibang subdivision. Nagpo-post, nagvi-video kami, nagpo-post, nag-i-invite kami. And then, naranasan ko pa nga yung hinabol kami ng saksak, Ha? ng kutsilyo. Kasi iba't ibang subdivision kami ng ticket nung partner ko sa marketing. Eh, pares kaming bakla. Hinabol kayo ng saksak ng kutsilyo? Kasi merong area dun sa amin. Lugar pala siya ng mga Tapos kami, ako pa tonto pag talikod ko, "Uy, Day, meron sumusunod sa atin." Ganyan. Paglingon niya, "Day, takbo tayo, mayroong patalim." Takbo kami. Oh. Ayun. Pero, despite of that, successful. And then naging parang talk of the town siya. Oh, wow. That's Yes. nice. And then nagkataon yung isa sa mga magaling na manager ng MIC or marketing manager,
Na-borrow dun sa store na yon. Ah. Dahil naging talk of the town siya. Sabi niya, sino yung pasimuno ng Keme? Ganyan. Ah. Tinuro ako. Oy, i-train nyo na to. Ganyan. So, doon naging host ka na? Hindi, pwede po siya i-train nyo na i-co-op nyo na to. Kasi dati, pag co-op ka, ikaw yung magaling. Yeah. Pero may budget kasi yung store sa co-op dati. Parang hindi pinapansin. Tapos may kinabukasan, nagkataon, yung parang pinakamataas na marketing sa region na yon. Dumalaw. Kasi nga, uy, kumusta? Benta nyo ganyan. Kumbaga naging trending kayo sa mga Yes. stores. Oh, wow. Tapos, sabi niya, sinong smart mo? Ma'am, sinong smart mo? Tinuro ako. Tapos sabi niya, ma'am, usap tayo mamaya. Ako, akala ko lang, diba? Serban ko pa sila ng drinks, ng meal nila. Bago pumunta, akala mo TV show lang or K-drama lang. Pagpunta ko doon, narinig ko muna yung usapan nila. Ma'am, ayoko niyan. Ayoko ng pangit sa marketing. Ayoko ng maitim sa marketing. Kailangan makakahatak. Mukha pala nakakahatak na ng customer. Ganon. Sa akin wala. Parang, kaya lang, ganito ako eh. Pero magaling ako. Ganon yung... Then, ayun nga, yung kay Mama Bella. Shoutout kay Mama Bella. Shoutout to Mama Bella. Oo. From MQ. Siya yung MIC. MICQ. Sir Biel Pakinggan. Siya yung nag-push na maging co-op ako. Alam mo, blessing, may tumawag sa kanya. Nagsabay kami ng break kasi parang mini-mentor niya ako para mas maging better pa sa marketing. May tumawag, sir, mayroong bagong store na bubuksan. Isa ka sa maging pioneer na manager. Then if may mga gusto kang crew na kunin, sabihan mo lang ako. Ay, eto na. Pinag-usapan na kagad namin. Tapos i-train ka na as host. Kasi may party keme yung yung store na yun. Yun. Tapos, eto na ang nangyari. Ituloy mo yan sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Once again, hello, shout out sa ating mga avid viewers and listeners sa buong mundo. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at nanonood ng Think Talk Tea. Honestly, from the bottom of my heart. And, sa buong team po namin, tatlo lang naman kami dito. We're really very grateful sa inyo pong suporta. Malaking bagay po ang lahat ng mga komento nyo. So please keep those comments coming and leave your name and your full name kung gusto nyo rin po magpabate. Tulad ni na Pamela De Vera mula sa Nashville, Tennessee, USA. Ray and Monette Bulaklak mula sa Whistler, Canada. Jean Sulpico mula sa UAE. Edna Van Gothem from Belgium and Eduardo Sanchez from Melbourne, Australia. We also have Lourdes Reyes from Cebu. Welmar Osorio mula sa Panabo City, Davao del Norte, Cel Nera from Muntinlupa City, Philip Roy Lumista mula sa Malaybalay City, Bukidnon, and Andrea Bon Grijaldo from Iloilo City. Yes! Pwede rin po kayong mag-leave ng super thanks, mga katsa. Super thanks. Yun po yung may mga presyuhan ng atake. Yan. Pwede rin po kayo iba po ang greeting doon. Mas pasabog. So, kung gusto nyo mas elevated greeting, super thanks na kayo dyan. And abangan nyo rin po ang mga bati natin sa next episodes or mga previous episodes natin kung hindi po namin kayo nabate. Maraming pong salamat. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Okay, papatuloy mo na ang drama ng buhay mo sa fast food. So, ito na nga, madam. Actually, dahil sa nangyaring to, feeling ko somehow nakapag-contribute ako na magkaroon ng inclusivity sa industry. Talaga ba? Kasi before talaga bawal nga naka-makeup, bawal kahit lip gloss lang. Kapag bakla? Oo, bawal yung mahabang buhok. Ngayon, ang dami, okay na ngayon. So, ang nangyari, nung na-train na ako sa main office ng hosting, ganyan. So wait, going back, rewind. Nung naging pioneer crew ka, ang sabi ng manager mo, anong pangalan niyan? Yung nagtiwala sa yung kumuha Si ka Sir sa'yo? Biel Pakinggan. Hashtag, shout Shout out. Sir Biel, Mhm. 'di ba? Na nagtiwala siya sa'yo. Nung sinabi ni Sir Biel, sama ka sa akin, pioneer. Pagpasok mo doon, naging party host ka na. Kumbaga, party host ka na agad. Since hindi binibuild pa yung store or inaayos pa siya, parang inassign muna ako sa ibang store para ma-train ako as host. Okay. Yung pinag-trainan ko na store, kilalang
branch sa pagdating sa Party. At ang Okay. magagaling ang mga host doon. O alam mo, yung mga party host ng mga fast food, to be fair, I mean, as a professional host myself, Mhm. ay, nai-enjoy ko sila mag-host. Siguro, ano kayang, hindi ko alam kung anong difference ng training sa pag-host sa inyo. Siyempre, mga bata usually kausap nyo, di ba? Yes. Ano ba yung training sa pag-host sa mga bagets, party kineme? Iba yung sa store, in-store training, yung dun Oo. tuturo yung mga ano. Pero iba rin yung sa main office, yung ano na yung proper breathing, modulation. Meron talaga kayong hosting training. Yes, meron pa yung sa pagkakaalam ko sinabi ni Ma'am Padma 'to, siya yung naalala ko siya yung trainer namin nun. Ano siya, Spanish. Ay, taray. Tapos binanggit nung assist niya na isa siya sa mga nag-train ng mga sikat na host din. Oh, Nabanggit si Ma'am okay. Tony Gonzaga. Oh, Yun, so wow. parang feeling ko, "Uy, magaling din ako." Kasi Kapag sa ang trainer ni Tony Gonzaga, trainer mo din. yes, Wow. gano'n. Oo. So yun, nandun yung parang paano may exage mga words like Yes. pag sinabing mahaba, hindi pwedeng mahaba, mahabang noodles, gano'n. May mga gano'n kaming so parang workshop siya in a way, and then yung discipline din, na parang pag sinabing call time, despite of anong circumstance na galing ka pang Cavite tapos pumunta kang Ortigas, gano'n. Pero, sobrang saya nun, madam, kasi I got a chance, na mag-meet yung iba't ibang mga host from Baguio, Wow. Cebu, Davao, Bulacan. Nagsama-sama kami dun. Na-try mo rin ba maging mascot? Hindi ko alam puwedeng sabihin, pero yes, bawal kasi. Bawal sabihin. Hindi, bawal ka mag-mascot ng walang license. Pero parang no choice kami dahil may sakit yung talent. Talent yun kasi tawag namin sa nagma-mascot. May sakit yung talent. Since alam ko na may mga steps, alam ko yung galawan nung brand, pinag-mascot ako. Wait, so okay, pagpasok mo sa mascot, ano yun? Yung sayaw ba na yun? Ano yun? Kanya-kanyang deskartihan ng mga talent? May standard talaga na May kung ano yung sayaw, ayun lang dapat. Oh. Pero minsan, Ano minsan, lagi. lagi na, May trending na sa sayaw, sinasayaw nila lagi dinidiskartehan. Kasi pag party, normal ang tip. Pero, bawal po talaga sa fast food ang tip. Bawal mag-tip sa fast food. Mm. Bakit naman? Siyempre gusto namin mga crew. Oo. Pero bawal sa management kasi yung company itself ayaw nila ma-tolerate na gagalingan mo lang yung service dahil nag-expect ka ng tip. Pero sa party hindi nawawala. Talaga? Aabutan ka ng ganyan ng mga nanay? Kahit yung yung mascot, naaabutan din yan pag sobrang galing sumayaw. Oo. Sobrang natuwa yung mga bisita, naaabutan yan. Lalo na doon sa store namin na ako yung head host. Nakapag-tip ako ng 5K. Oh, wow! Gapihan na namin ng team yan. Wow! Ganon. Tapos iba pa yung kay mascot. May 1.5 pa siya. Ang saya! Ang saya! Ganon. Pag pag may nag-host ka ba, kunyari, ikaw ang assigned na party host, may iba pang TF yun or kasama sa sweldo mo yun? Kasama yung sa hourly rate mo. Kasama na sa rate mo. Kumbaga, kung ano yung bayad mo as a crew, yun din ang bayad mo as a party host. Okay. Pero mas enjoy mo ba maging host kesa nasa kitchen? Parang forte ko kasi yung marketing and events. Ah. Kaya ngayon po, rin ako, host din ako, event host. Professional host, oo. Masasabi mo ba na yung training mo sa ang naging Foundation. So sa lahat, kino-consider Oh. kino-consider ko yung training ko sa fast food. Naging foundation ko siya sa lahat. Sa pagiging BPO ko, virtual assistant, sa pagiging events coordinator and host. Dun sa, anong masasabi mong parang biggest lesson mo na tumagal ka 3 taon dyan sa fast food industry? Sa time namin, people come and go. Kaya uso sa amin ng sepangs. Oh, yes. Okay. Wala naman sa inyo I'm sure meron, nagkakajawaan yung ganyan. Oh. Ay! Tinanong mo talaga yung taong malandi. Ay, uso yan. Uso sa mga crew yan, nagkakajawaan sila. At ganun. uso ang selosan. Ay, paano yun? Pag yan nagkaselosan yung, kunyari si griller,
Biglang nagseselos sa taga-fryer. Anong atake? Eto hindi ko na rin di-deny, uso rin ang syubitan. Hindi ako proud, pero parang somehow, na-experience ko, share ko na rin. Oh, go. Ka-pioneer ko, yung babae. Oh. Tapos, sinundo siya ng boyfriend niya. Gwapo, as in sobrang gwapo. Okay. Sobrang real ng pagkagwapo niya. Mm. Kinuha ko, pinush ko, ma-hire din. Ang? Ma-hire din siya. Since TL na ako noon. Tapos ang hiring man, ang isa sa manager, si Mama Biela, kaklose ko. Mama, push natin maano. Kasi gwapo naman. Oh. Naging ko rin, ka-fling-fling. Ay! Pero, eto, totoo, pero kumari ko na si girl kumari ko Ah. na. At yung naging anak nila ay inaanak ko. Oh. Nahuli pa kami. So, nagkaroon yung parang iyakan portion sa store. As in, sobrang iyak ko na, parang sobrang nahiya ako. Kasi, imagine, TL ako, tapos may ganong eskandalo. Oo. Naiyak talaga ako nung malala na himatay ako sa kakaiyak. Pero after that, okay naman na kami ni girl. Oo. Nasa Australia na siya. Tapos, Eh, yung asawa niya, hiniwalayan niya. yung lalaki naging crew, Oh. may anak sila, naging inaanak ko pa nga eh. Oh. Pero yung lalaki, wala na siya ngayon. Hindi ko na alam kung nasaan. Hindi nakasama nung girl. Iba na rin. Mm. So, uso yun ngayon? Uso sa inyo yun? Mm. Wala naman tipong pag break, umaano sa back, sa... May uma-absent pag may mga broken hearted. Ayun ang nakakapikon. Kasi pag absent, kulang kayo no? Mm. Sa ano. Underman na kami. Yes, correct. Anong masasabi mo sa mga tao na naglo-look down sa mga fast food crew? Akala kasi nila yung mga fast food crew is binabayaran nyo na rin yung tao. Ayun yung nakakalungkot. Parang pag customer ka, ma'am, sir, yung food lang yung binibili nyo, hindi yung pagkatao namin. Diba? Madalas gano'n. Na parang, paano mo sigaw-sigawin? Ako naranasan ko mura-murahin ako. Talaga ba? Oo. Bakit? Anong ginawa mo? Hindi ko lang napigyan ng straw. Sa lugar namin may city ordinance na strawless. Pinagmumura ako. Sa amin, kabilin-bilinan ng mga managers, pag may mga nagko-complain, daan lang sa ngiti. Ako nakangiti pa ako, sorry sir, city ordinance po, pina-follow namin. Nag-escalate pa to. Tinawag pa yung manager. Etong PI na to, nakakaloka. Ayaw mo lang siyang bigyan ng Mm. straw. Yung main concern niya is dahil sa straw, tapos dahil ngitian ko lang, nag-escalate. Nagagalit na ako, hiningitian pa ako. PI to, ganyan. Ano yung naririnig ng mga tao sa store? Parang ako, bakit? Straw lang yan. Parang wala. Oo nga. Ano problema? Ano nangyari dun sa, dun sa away? Ayun lang din ang problema. Sa ating mga Pinoy, hindi lang naman sa ano. Pero sa ating, parang kahit bawal talaga, para lang tumigil or mapacify, pagbigyan na lang. So, parang naano pa siya. Siya pa yung parang... Parang siya pa yung tama tuloy. Oo, parang siya pa yung tama. Okay. Kaya natotolerate yung mga what we call Karen. Oo. Yan nga yung mga parang kusino, parang feeling entitled. At feeling ko sa fast food, marami yan. Nasa manager nyo. Alam mo naman, napakalaki naman ng binayad naman. At kahit malaki yung binayad nyo, wala naman kayong karapatang maliit ng mga customer. Pero pagkain lang yan, hindi naman yung tipong, alam mo yun, yung parang agaw buhay ba tayo dito? Saka madam, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan din ng crew. Maaring napagalitan na yun ng manager or ng trainer niya. Maaring meron nga akong kakrew na pumasok siya kahit namatayin siya ng nanay. Ay, wala. Kasi kailangan niya din ng pera. Inaway-away pa siya ng customer. So ako masasabi ko sa mga customer ng mga fast food, before you avail food, avail niyo po muna yung something na free, which is kindness. Parang feeling ko pang-highlight yan sa umpisa. Grabe, oo nga. Tsaka, guys, pagkain lang talaga yan. I mean, Yes. hindi talaga to... Minsan, ako medyo ko pa yung mga nagwawala sa ospital. Kasi siya, agaw buhay yung mga tao. Alam mo, hindi mo, di ba parang heightened pagkain lang to be. Fast food nga to Hindi naman to yung tipong, nagbayad ka ba ng per head ng mga 8K? Hindi naman di ba? Hindi. No, walang rason para mag-init ulo tayo over ketchup, over straw, over blood sa chicken. Pwede mo naman papalitan. Yes. Di ba?
Pwede mo i-address ng mahinahon. Maayos, oo. So speaking Oo. maayos, yung kwento ko kanina about sa discrimination 'no. Hmm, Yun nung nag-start na yung store hmm. as pioneer, may event yung mall, sinabay din na magkaroon din kami ng event as grand opening ng store na yun. Ah. Actually yung event na yun naalala ko, mall show siya ni Kim Chiu. Oh, wow. Yes. Tapos merong hinire na professional host Hmm. para mag-host ng event namin, para palabasin yung mascot, Okay, mag, okay. announce sa mga promo, ganyan-ganyan. Nagkataon na hindi makakapunta yung host. Hmm, Eh, ako parang baguhan pa lang, hmm, pero na-train na ako sa main office, may certificate na ako nun. Yung si Sir Bel pinush niya na, "Eto si Tops," Tops kasi pangalan ko nun, hmm, "Kayang-kaya niya yan." Ang pinagsabihan niya hindi RM, mas mataas pa, area manager. hmm, Tapos nandun din si marketing na regional hmm, na nag-down sa'min before. Sobrang dami, no-show ni Kim Chiu yun, eh, hmm, sumabay kami. Sobrang dami ng tao. Na-pressure ako hindi dahil sa sobrang dami ng tao, eh. hmm. Actually parang feeling ko mas masaya pa ako 'pag maraming tao, eh. Na-pressure ako kasi nandun yung mga big boss ng fast food na yun. And nandun din yung franchisee, which is senator ngayon. Oh, wow, okay. Yung senator na yun kasi sila yung may-ari ng mall. Okay, okay. So yung franchisee nandoon. So parang, yung nakaka-pressure nandiyan yung mga boss, nandiyan pa yung pinaka-boss namin talaga. Oo. Pero yun, successful naman, masaya. And then etong si marketing regional manager, nilapitan ako, "Tops, congratulations, napakagaling mo. Sobrang na-deliver mo ng maayos yung mga ano, ganyan-ganyan. Tapos ang daming tao ngayon dahil sa kakudaan mo, ganyan-ganyan." Hmm, Eto totoo, kinikilabutan ako everytime na naalala ko 'to na sa, "Ma'am, thank you po. hmm. Naalala niyo po ako po si Tops, yung dati dun sa branch na 'to." Tapos nanahimik siya na, "Oo nga, ikaw nga. Sorry Tops, na-judge kita dahil sa appearance mo. Hindi ko muna tiningnan yung skills mo." Siya yun. Okay, siya yung nagsabi na ayaw ka niya. Oh, Parang wow. teary-eyed siya nun, ta's Hmm, nagyakapan kami. hmm. Then ngayon, kahit wala na ako sa industry, natutuwa ako na, ay puwede na may mga sisters na ako na loud and proud, na May mga okay. transgender na din. Yes. Yes. Meron ng senior citizen PWD na tinatanggap. Meron ng mga may tats. 'Di ba, okey na. Sabi ko, ang saya. Parang kaya minsan, kahit hindi naman talaga literally ako or kumausap sa mga nasa main office, Hmm. feeling ko somehow nakapag-contribute ako dun sa part na yun. I'm sure, I'm sure. Kasi may mga dudun yung mga boss, eh. Hmm, Mga big boss nandudun, eh, 'di ba? And for you, dahil wala ka na, 'di ba? Wala ka na dun sa fast food industry. Ano yung pinaka nami-miss mo? yung samahan. Sobrang nakaka-miss yung samahan. Bukod nga sa landian, pero yung may Gen Meet kami, May? Gen Meet, parang team building, general meeting siya. No, per branch usually? Yes. Okay, para siyang, Christmas Christmas party, parties, oo. ganyan. Na parang 'pag Gen Meet may competition pa kami, mga dance groups pa kami. Oh, yes, And yes. naranasan ko na ako yung parang nagturo ng sayaw, ng steps. Oo. Naranasan ko rin magbuga-buga ng apoy para lang manalo kami. Ang kalaban niyo ay? Crew-crew lang din. Crew-crew lang din? Oo. Pero bragging rights lang. Sa branch niyo yun, within the Yes. branch. Oh, parang company Christmas party. Yes. Kaya Okay. yung mga ka-crew ko noon, mga manager na rin sila ngayon. Minsan Ah. dadalo ako sa isang store, bibisitahin ko lang yung si ma'am ganyan. Uy, sana 'pag nalagi kami sa mga store diyaan, although malayo kasi sa'kin, eh, kasi 'di ba taga QC ako. Mm. 'Pag nalagi naman kami diyaan, baka naman pa-extra roll ng ice cream. Tsaka pa-4 na pump ng ano. Minsan hindi, minsan discounted, minsan nalilibre pa Ay. ako. Kasi marami ako na-train. Yes, yes. Marami rin mga manager ngayon na ako yung trainer nila before. Yes, yes, So, yes. may time na yung isa sa kinaka-proud ko, si Marion na kasi strict akong trainer, eh. Hmm, Si Marion, manager na siya ngayon. hmm, Every time na mapapa-drive-thru ako dun sa store namin, Hmm. dun din siya nag-manager sa store namin. hmm, "Ano gusto mo, te?" Gaganon. hmm. "Gusto ko yung bagong product niyo." Ganyan. "Okay, sige, Hmm. ako nang bahala." Kahit hindi mo hilingin, Ah. alam mo yun? Right, right, right. Mm. Kumbaga, naka-touch as a trainer also, kasi nga lahat napagdaanan mo, eh. Mhm. As a trainer also, kumbaga masasabi mo na na-touch mo din yung mga buhay or at least yun, 'di ba, naging part ka din nung journey nung mga Mhm. crew na ito na ngayon ay
Talaga namang. Managers na Mga sila. managers na sila, Hindi oo. man sila manager dun sa industry, sa mall, Yes, yes. o kaya ibang store, ibang company. Yan. Yes, yes, yes. Anong mensahe mo sa mga ano, sa mga taong gustong maging fast food crew? Kasi nga ngayon kahit naman may edad na, tinatanggap pa rin nila, 'di ba? Mm. Ako, I'm always proud na nagsimula ako sa industry to. Mm. Sobrang ganda at tibay na foundation. And pag nakita nila nanggaling ka sa fast food, mag-apply ka sa iba, Mm. parang may edge. Talaga? Yes. Especially after this industry, ako nag-call center ako. So sinasabi ko na na dahil sa experience ko sa fast food, na-practice ko na yung customer service. Tama naman, tama Yes. naman. Hindi lang naman pagluluto yun customer Oo. service, yan. Tapos dahil sa experience ko sa ganito, sa marketing, somehow may alam ako sa sales, Oh, ganyan. yes, yes, yes. So, somehow may edge siya. Tsaka Kaya, holistic yung training. mm, Hindi siya isang skill lang, kumbaga. yes. Pero kung message at message lang, madam, no, Mm. sa akin, isa kasi sa core values ng company namin nun sa fast food is yung pinaka-favorite ko, humility to listen and learn. Mm. Na every time na mag-a-apply ako sa iba't ibang company or ibang niche or industry, ginagamit ko siya. Mm. Kasi totoo naman, you may know anything or everything, pero if you don't have humility heart to listen and learn, That's true. wala pa rin. That's true. And I really I really anong tawag nito? Happy and parang proud of your kumbaga from the start kumbaga inakyat mo siya 'di ba? Dun Mm-mm. sa kumbaga naging manager ka ba? Hindi po. Oo, kasi umalis ka na rin eh. Siguro kung di ka umalis siguro. At nakapag-aral ako. Kasi high school lang ako eh. Dapat college graduate ka. Para maging manager. Okay, okay. Until now? Mm-mm. Okay, okay. But still, 'di ba? You've proven yourself. Ngayon, you're a professional host, you're a VA, and kahit kumbaga parang feeling ko parang mas marami ka pang natutunan kahit hindi ka nag-college eh. Yes, kasi lahat ng station, even the accounting. Not even that. It's ang daming tinuturo sa college na hindi mo naman magagamit in real life. Actually. Pero yung mga natutunan mo sa fast food, dealing with people, diligence, yung pagod ka na pero hindi, laban pa rin tayo. Yes. Hindi naman natututo sa college yan. Correct. So yung mga bagay na yun, nagagamit mo pa rin hanggang ngayon. So, congratulations on your success. At dahil dyan, alam mo na, as at katsaa, ito na ang ating manifestation table. So, humawa ka, Krista. Na-manifest mo maging part ng TikTok Tea. Yes. One of those. But also, I just wanted to ask, ano pa yung gusto mong i-manifest? Since andito ka na. Okay. Kasi kakamiting lang namin ng team ko sa VA. Isa sa gusto ko talaga mag-start din magkaroon ng podcast. Wow! For Yeah. VAs? Yeah. Hindi, random din. Okay. Random din. Parang kahit ano mapag-isipan ko. Mm. Pero may part of politics. Ah. Maano din ako eh. Pero, yeah. So, yun lang. Siguro meron pa. No. Number 2, mas maging effective and powerful yung birthday wish ni Cara David. Magiging feeling ko. I have a feeling. Masyadong maraming kasama mag-wish doon eh. Okay. Tapos, yun nga, yun yung kanina, sana mangibabaw lagi ang kindness. Pero sa personal ko, sana financial freedom. Yun. Yes. And how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, I have my own house and lot. I drive my own car, traveling with my friends and loved ones. Alright, that's amazing. And I hope guys, yung mga viewers po natin, mga katsaa, titos and titas, kesyo naging part kayo ng fast food industry or hindi, sana po marami kayo natutunan at nalaman. Even the technical terms, hindi natin alam yun eh, di ba? Yung mga PC na ganyan. Ngayon, pag pupunta kayo sa mga fast food chains, alam nyo na, yan siya ay PC, siya yung marketing, di ba? Alam mo na, Yes. alam nyo na yung pa-void pala and everything, ay, ngayon tinatawag pa bio na ang tawag, di ba? And of course, always make sure to treat our fast food service crew well and good. Dahil, alam mo, one of my, naging advocacy ko na nga sa TikTok, naniniwala kasi ako, sinasabi ko yan na, lahat ng tao may istorya. Yes. Lahat ng trabaho mahalaga. So, never ever look down on people
na parang kung ano man trabaho nila, kung ano man ang ginagawa na sila sa buhay, ano man yung mga choices nila, as long as hindi nakakaapak sa inyo, don't ever judge them. And again, sabi nga ni Krista, treat people with kindness. And to that, cheers, Krista, to your success, to your podcast. Yes! And hopefully to your brand new car and house and lot. And of Yes. course, kung may mga gusto po kayong sabihin, let us know in the comment section kung mga comments nyo about our episode. And we'll see you guys again next week. Bye!